Masayang araw, mga ka-PL. Kapapasok lamang po na balita. Mainit-init pa po. Abay, 13 minutos pa lamang po nakalilipas, mga kababayan, matapos pong i-post ito ng One News. Abay, tila pinakikilos na po yata ng mga bangag si DOJ Secretary Boying Rimulya, mga ka-PL, patungkol dito sa mga aligasyon sa dating Pangulong Duterte dito sa kanyang war on drugs. Kumbaga, ang senaryo siguro ganire. Hoy, Boying! Ha? Tapos nang naimbestigahan yung dating Pangulong sa Senado at sa Quadcom, ano pang hinihintay mo? Malay natin, di ba? Baka ganun lang. O eto po ang balita, mga kababayan. Basahin ko na at ilagay ko na rin dyan. O, para mapadali ho tayo, ano. Eto, just in. O, kita nyo na. Just in. Ngayon nga lang, mga kababayan. O, Express Duterte under DOJ investigation. Kita nyo na. Taas kamay po sa mga tumututol dito. At taas kamay naman sa mga hindi tumututol. Kasi ako mamaya magbibigay din ako ng aking opinion tungkol ho dito. No, ito na. Justice Secretary Crispin Boying Rimulya confirms that the DOJ task force is investigating former President Rodrigo Duterte for possible violations of international humanitarian law in connection with alleged extrajudicial killings during his administration's war on drugs, mga kababayan. Kung pamimiliin po kayo, mga kababayan, total na, dito na rin lang ito eh. Iniimbestigahan na po ang dating Pangulo. Bagamat napabalita nung mga nakaraang linggo o buwan, di umano, narito na sa ating bansa ang ICC at na-content pa nga yata ni Maharlika at nabanggit naman ni Ka Eric sa aking interview sa kanya na doon pa nga daw naka-check-in o tumatambay sa hotel di umano ng isang kongresista sa Makati. Makati ba yun? Maaaring nagsagawa na po, mga kababayan, ng partial investigation itong mga taga-ICC. Hindi lamang po sinabi sa atin. Unang-una, bakit nila sasabihin, hindi naman na sila, o hindi na ho tayo, membro pa ng ICC. Sa madaling salita, wala pong jurisdiction ang ICC na manghimasok sa ating bansa patungkol dito sa mga aligasyon sa dating Pangulong Duterte. Maaari kasing pinapasok. Tapos, pasikreto lang ba? No? Ito'y haka-haka lamang po ng ating mga kababayan sa social media. Mga kababayan, kahit ngayon, mag-ikot kayo sa mga social media platform. Ganun po ang sinasabi. Oo. Na, baka nga. O, diba? Tapos, yung naging partial investigation ng ICC maaaring ipinasa naman sa DOJ. Sa madaling salita, luto na, mga kababayan. Luto na yung investigasyon. Meron na ang partial eh. Tapos sisegundahan na lang ng DOJ at ayos na. Maglalabas na sila ng hatol tungkol sa mga di umano'y aligasyon sa dating Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, ang tanong ko kanina, kanino po kayo papabor? Mag-imbestiga ang ICC o ang DOJ? Ito po ang sa akin, mga kababayan. Kung natatandaan ho ninyo, makailang beses pong sinabi ng dating Pangulong Duterte na pag pumasok dito ang ICC, gugurgurin niya di man. Alam niyo yung parang pabiro lang naman siguro yun ng ating Pangulo. Kilala man natin yan, palabiro yan di ba? Kahit yung, alam mo yung tapang niyang pabiro, ganun yung style niyan Pag pumasok dito, barilin ko yan. Di ba, mga kababayan?
Sa madaling salita, ayaw na ayaw niyang iniimbestigahan siya ng ICC. Bakit nandirito sa ating bansa napapabalita? Anong gagawin nun, mga kababayan? Kaya tuloy na buo sa, alam niyo yung pag-iisip ng ating mga kababayan o paglaro din, baka nga nagsagawa na yan ng investigasyon, pasimple lang. Sige, isang tabi natin yung ICC, maaaring mali din kasi ang haka-haka ng ating mga kababayan. Dito tayo sa gagawing investigasyon ng DOJ sa dating Pangulo. Ako, mga kababayan, aaminin ko, mas pabor ako dito. Kinakailangan po, magkaroon ng karapatan ang justice system sa ating bansa na mag-imbestiga sa mga aligasyon sa dating Pangulo. Mas pabor po ako kasi atin ito sa bansa ito yun naman ang gusto ng Pangulong Duterte, di ba? Kung mag-iimbestiga kayo sa akin, meron man tayo sariling justice system. Bakit kinakailangan pa ang ICC? Bakit hindi na lang etong atin ang pakilusin natin? Di ba yun naman ang sinabi ng dating Pangulo? Mas gusto niya. Kaya ako, bagamat ito nga ang gusto ng ating Pangulong Duterte, sumasangayon ako dito, mga kababayan. Wag na wag lang mahahaluan at malalaman natin na baka merong collaboration with ICC. Abay, magagalit ang taong bayan yan. Oo, ako pabor ako dito. Okay na ako. Kasi at least DOJ lang ang yung atin talaga sa bansa lang natin, itong ating, kumbaga pinagaganang maigi ang ating justice system. Oo, maganda naman talaga ang ating justice system. Bakit kailangan pa nating umasa sa ICC? Tayo na mismo ang mag-imbestiga sa mga aligasyon sa dating Pangulo. At willing din naman di ba? Ang dating Pangulo na, makulong ako, kulong nila ako, at least, nasa Pilipinas lang ako, wag lang akong dalhin dun sa Hague. Di ba? Wala ang problema sa kanya Kung talagang may makita silang paglabag, willing man ang ating Pangulong Duterte. Ang tanong, kung may makita, kung may makita sila, mga kababayan, baka naman, bigla na lang ito maglaho. At kung magbabasa po kayo, mga kababayan, sa comment section, itong binasa ko, puntahan nyo na lang po sa One News, hinihiling pa nga nila nasa na yung ICC nyo? Papasukin nyo na. Sige na. Bakit parang ang ICC naman yata ngayon ang naduduwag? Parang mas gusto pa nga ng ating mga kababayan na ICC na lang ang mag-imbestiga. Ako'y hindi pabor dyan. Pero, kung gagawin nila yan, abay maraming magagalit dahil wala ng jurisdiction ang ICC sa ating bansa. At marami din, mga kababayan, ang pumapabor host dito sa gagawing investigasyon ng DOJ sa dating Pangulo. Kaya, mas mainam to, mga kababayan. Kasi, alam nyo na pagka-ICC ang mag-imbestiga sa dating Pangulo, hindi tayo sigurado. Walang puso yung mga yan. Hindi natin alam kung paano maglaro yung mga yan, mga kababayan. Baka, di ba, nakakatakot Baka laruin lang ang investigasyon sa dating Pangulo at talagang idiin. Kasi kapag sa atin, kahit paano, ang investigador, mga Pilipino din yan. Ang iniimbestigahan at dating Pangulo na Pilipino. Maaring magkaroon pa ng kaunting galang sa dating Pangulo, mga kababayan. Pero, ito nga ang tanong. Saan sila kukuha ng mga ebidensya na maaaring makapagdiin sa dating Pangulo dito sa kanilang aligasyon? Mahihirapan sila dyan, mga kababayan. Ako, para sa akin lang akin lang man ito, opinion ko lang ito. Lahat man tayo pwede magbigay ng opinion, Opinion mo, opinion ko, opinion nila. Lahat tayo pwede magbigay ng opinion. Ito lang yung opinion ko nga. Ang tanong,
kung saan sila kukuha ng mga ebidensya na yan. Oh, ang tanong ko po kanina sa inyo mga kababayan, pabor ba kayo na ang DOJ mismo ang magsasagawa ng investigasyon o ang ICC? Alin po sa dalawa? Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.